Nako, breakfast is ready mga kapuso! At sure na sure kami mabubusog kayo sa almusal natin this morning! Look at that. Aba, kita naman, oh. Ang Grabe. lalaki! Super laki. Naku, grabe. Ah. Sugpo overload tayo today. Ah. Libo-libo ba naman ang mga sugpo na ibinabagsak sa isang konsignasyon sa Hagonoy, Bulacan? Nako, at ngayong umaga, dyan ang food adventure ni Chef JR. Ayan, si Dap. Makikain. Magkano ang kilo ng sugpo dyan, Chef? Pabili kami. Ay, oo nga, Chef. Good question natin. Yeah, lagyan mo na ng ayungin sa kanila. Yes! A blessed morning, beautiful ladies. Yung sugpo natin dito sa konsignasyon kung saan nga pumunta tayo ngayon, dito nga sa Hagonoy, Bulacan, ay naglalaro from as low as 500 pesos to 1,200 pesos. Yan yung range. At makikita nyo nga, sabi nyo kanina, libo-libo. In fact, yung piraso, mama, pero hundreds of banyera ang transaction dito. Hindi lang basta kilo yung bilihan kasi malaki yan. Pag sinabi kasi natin konsignasyon, dito binabagsak at dito bumibili yung mga nagbebenta sa mga palengke at sa mga iba pang, kunyari sa grocery at yung iba pang mga nag-wholesale or nagre-retail sa atin. At ito yung mga sizes nila. And of course, to know more, kasi marami pa tayong tanong tungkol sa ating paboritong sugpo, kailangan matawag natin yung expert, may-ari ng konsignasyon dito, si Ma'am Kim. A blessed morning, ma'am. Good morning. Ayan. Ma'am, saan niyo po ba nasusource yung inyong mga sugpo? Actually, mga fish pond owners po namin, galing usually ng Pampanga, Bulacan, and Bataan. Okay. So, iba't ibang probinsya, no? Iba't ibang may probinsya po. season ba ito? Usually po, April, May, Okay. September, October, and December po. And then, kanina tanong ni Ma'am Susan tsaka ni Ma'am Suzy, magkano daw yung presyohan? Pag ganito, ito, Pag ganyan po na size, usually nasa 1,000 to 1,200 right now. Ngayon okay. Po. Bidding price yun, ha? Bidding price po yun, Okay. yes. Tapos, syempre, sabi natin kanina, may maliliit. Kasi, paano ba yung classification nito? Paano natin na-determine yung So, price? depende po sa size and quality. Yan. Okay. So, ito pong size na ganito, nasa 400 to 500 per kilo po Yan, natin. ito yung medyo, Ayan, ito yung medyo maliliit. kinakategorize natin as Yes. small, mga Yes, kapuso. oo. Tapos meron din tayo dyan medium. I think, yan, ito yung medium natin. Oo. So, that's going to be 800 to 900 per kilo naman. Okay. Ito yung mga binibili nating, I think ito yung mas nabibili, ano? Ito yung oo. lalo na sa Usual, restaurants, yes, yes. sa bahay na handaan. Tama. Pero ito, yung mga jumbo natin, ito yung 1,000 to 1,200, no? Nice. yes, that's it. Tapos, yung season nito, mas mataas man ng December? Oo, usually holidays talaga tayo mataas ang presyo. Okay. Depende sa demand. Yes. Yun talaga Oo. naman. I mean, basic principle Yes. ng supply and demand. Exactly. And nakikita natin, tiger prawns ang tawag dito sa sugpo natin, ano? Ang dami. Tapos, iba't ibang klase, no? Yes. Pero totoo. syempre, yung sizes na meron tayo dyan at saka sila sa studio doon, meron na tayong pinakita kaninang dish. Syempre, hindi tayo palalampasin na makapagluto ng sarili nating putahe na, I'm sure, pwedeng i-replicate ng ating mga viewers sa bahay. Eto mga kapuso, gagawa lang tayo ng napakasimpleng rellenong sugpo. Not your usual recipe. And papakita lang natin kung gaano kasimple. And in a way, di ba, ibang approach Oo, doon tama. sa usual nating sugpo recipe or dish. Ma'am Oo, Kim, pag kayo medyo ba, kakaiba. na-try nyo na ba ito sa bahay? Hindi ko pa na-try. Ayan. So ito, what we're going to do is, ito yung ating pinaka-stuffing or filling. We have ground pork. Lalagay lang natin yan. We're just going to season this with some salt. Normally ba kayo sa bahay? Anong usual na dish na sinaserve ninyo? Actually, steam lang kami usually. talaga? Minsan, tempura, yung mga usual Oo. na nakikita natin. Oo. Grabe, tempura, no? I mean, what's good about this ingredient is kahit anong luto, Oo. masarap na siya. Yung yan niya, simpleng steam lang. Eto, meron tayong carrots, we have onions, we have garlic, and some spring onions. We're just going to mix it. At ito yung ating pagpo-process doon. Ito lang yung, I guess, pinakakaiba lang doon sa dish natin is we're just going to remove yung head and then iba-butterfly lang natin siya para magkaroon tayo ng access doon sa loob and we could stuff it. Tip lang din po mga kapuso, when you're going to do this dish, make sure lang po na huwag nyo tatanggalin yung shell kasi that will protect the ingredient, yung sugpo, from overcooking. So once na na-mix na natin yung ating filling or stuffing, ilalapat lang natin doon sa naka-butterfly nating sugpo. I would suggest na nipisan lang din natin yung ating filling para lang din maluto.
yung loob, di ba? Kasi yun lang yung parang pinaka magiging challenge dyan is to ensure na thoroughly cook yung ating mga ingredients. Siyempre, lalo na may meat tayong kasama dyan. We have to consider din kasi yung cooking time nung ating stuffing. And we're just gonna fry. What I would do, I would fry yung meat side first. Yan. And this would roughly take us, depende sa temperature, around siguro mga 6 to 8 or 8 to 10 minutes. Yan, ito mas mauunang maluluto ito kumpara dun sa mas malaki natin. And then yan, medyo mainit yung ating oil. We're just going to flip it kaagad para lang din mas even yung cooking. Ayan. And then kahit anong sarsa, kahit ketchup lang to, Ma'am Kim, Oo, tama. no? Mayonnaise. Gawa ka ng mabilis na tartar sauce, pwedeng-pwede na yan. Ayan, oh. We're just gonna leave it there for a few minutes and then hanggang makuha natin yung gantong itsura. Ayan, oh. Sugpo overload, bebe. I know. Ayan. So, Grabe. will you do the honor of tasting yung ating stuffing dyan and yung kasama yung ating sugpo na dapat yan perfectly cooked? Yun yung pinaka-importante for you to be able to siguro makuha mo, hindi masira yung lasa ng ating sugpo. The meat should complement yung ating sugpo. How is it? Sarap. Very unique. It's I've not your never- usual, yeah, no? It's not your the usual thing, recipe. yeah. Approve ba siya, ma'am? Galing. Approved. Ay, eto, panalo na naman mga kapuso. Siyempre, panalo. Ito, nagsusort pa sila dito nung ating mga sugpo. Marami-rami pa tayong gagawin dito. Mamaya-maya, anong oras ang start ng bentahan niyo, ma'am? 7 a.m. usually yung start ng bentahan. Magdadagsaan na yung mga buyers natin. For the meantime, magre-ready pa tayo kasi mukhang gutom na yung mga kasama natin dito, mga kapuso. For more food adventures, laging tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Yeah, boy. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,